Masayang araw po, mga ka-PL, sa isinagawang survey po ng Pulse Asia. 88 ng ating mga kababayan ang tutol po sa tsa-tsa. Ayos. Nagising na po ang ating mga kababayan. Siguro, nalaman po nila na hindi lang naman economic tsa-tsa ang amyendahan. Sabi ng mga vlogger, kasama di umano ang political provision na magpapahaba, magpapalawig ng termino nitong mga gahaman. Ha? Buti na lang po at nagsagawa ng survey ang Pulse Asia. Ngayon, dahil po sa survey na yan, 2 bata ni Tambaloslos mga ka-PL, pumalag. Ha? Hindi siguro nila matanggap na bakit napakarami yata nitong mga kababayan natin tumututol. Marami namang pumirma. Maraming pumirma kasi nabayaran. Di ba? Yan ang katotohanan. Kasi kung hindi nabayaran, baka mas marami pa ng mga kababayan natin ang tumututol sa tsa-tsa kasi naintindihan na nila. Kayo talaga tumututol pa kayo. O ito, basahin ko muna itong naging post ni Atty. Vic Rodriguez at pagkatapos nito, yung 2 bata ni Tambaloslos para malaman na rin po ninyo kung sino. Okay? Ayan po ang pruweba na 88 nga po ng ating mga kababayan ang tumututol sa tsa-tsa. Ito naman po ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Gising na. Hindi lang gising. Gising na gising. Ayan. 88 ng Pilipino ang tutol sa patuloy na pagtatangka ng mga gahamang politiko na amyendahan ang saligang batas. Gusto nyo talaga amyendahan, ha? Ngayon, pag pinagpilitan sa bagay, mga ka-PL, di umano, pumasa na daw po sa ikatlong pagdinig. Di umano, economic provision lang daw. Sana. Baka pinalamanan po nila ng political provision. Ito pa. 48 naman ang nagsabi na binigyan sila ng insentibo kapalit ang kanilang pirma sa huwad na People's Initiative. Ang tunay na problema ay korupsyon, katulad po na napag-usapan natin kanina, at hindi ang konstitusyon. Yan. Bakit kinakailangan pang amendahan yan? Ngayon, dito na po tayo sa 2 bata ni Tambaloslos mga ka-PL kasi ito naman po talaga ang nais na pag-usapan natin. Ayan, mula po dito sa Abante. Ito, basahin ko. 2 bata ni Martin Romualdez pumalag sa tsa-tsa survey. Ayan, sabi ko sa inyo hindi nila nagustuhan yung lumabas na survey ng Pulse Asia. Gusto siguro nilang mangyari, mga ka-PL, 40 o 30% lang ng mga kababayan natin ang tututol sa tsa-tsa. Yung kanilang yung kanilang ninanais, hindi nasunod. Kaya ito pumalag ang 2 bata ni Tamba. Kinwestiyon ng 2 mambabatas ang resulta ng survey na ginawa ng Pulse Asia kaugnay sa charter change o tsa-tsa kung saan lumabas na minorya ng mga Pilipino ang hindi pabor na amyendahan ang 1987 Konstitusyon. Pero
talagang pinagpilitan ho nila mga kababayan na pumasa. Diba? Nabalita yun eh. Pumasa na sa ikatlong pagdinig. No? Itong kanilang tsa-tsa. Sana lang ha, ayusin ninyo na economic provision lang at hindi political provision dahil magwawala ang taong bayan. Walang problema sa economic provision. Pero tulad nga ng sinasabi lagi ni Tatay Digong, pag ginalaw mo ang batas kahit isa lang, lahat yan madadamay di umano. Parang domino effect yan. O ito pa, giit ni House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez. O yan si David J.J. Suarez, mga ka-PL, ang isa sa mga bata ni Tambaha. Bukod sa nakakalito ang mga tanong sa survey o sa survey question, naglalaman umano ito ng bias question o may kinikilingan. Hindi naman po tayo napagtanungan eh. Bakit nila kaya nalaman yung question? Baka paglabas ng survey, kinumpronta nila yung Pulse Asia. Ano bang nagiging tanong ninyo? Bakit ang dami yatang Pilipino ang may ayaw sa tsa-tsa? Patingin nga ng question ninyo. Duda. Tinukoy ni Suarez ang pagsama sa survey sa mga isyong hindi naman kasama sa isinusulong o tinalakay ng Kongreso tulad na lamang ng political issue. Talagang wala, bantay kayo. Gayong nakatuon lamang ito sa economic provision na dahilan upang mag-iba umano ang pananaw ng publiko. Yun, nilagyan pala ng... Uy, payag ka ba na amendahan yung tsa-tsa pero ang yung political provision at saka yung economic provision, nagtanong yung tao, ano pala yung economic provision? Para makaakit tayo ng mga investor. Okay yan, maraming trabaho malilikha niyan. Ano naman yung political provision? Palalawigin yung termino nila. Imbis na 3 taon, magiging 5 taon. Hindi pwede. Ayaw na namin sa congressman namin na yan. Sino? Yun. Ayaw na namin sa congressman na yan. Ayaw namin maging 5 taon siya. 3 lang kasi sa susunod, hindi namin siya iboboto. Baga ganun ang siste sa lugar nila. Mga kababayan. Kaya, gusto ko pa ng dagdag taon, gawin yung 5. Pero mag-aantabay po tayo, Kasi, ayon po sa kanila, economic provision lang daw. Pero oras na malaman ng taong bayan na kasama ang political provision, magwawala ang taong bayan. Isa yan talaga sa ikagagalit ng ating mga kababayan. Ito pa, tinawag naman ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na isang black propaganda ang ginawang survey ng Pulse Asia dahil isinama umano ang tanong sa tanong ang mga isyong hindi naman natalakay sa Kongreso. Kinundi na ni Dalipe ang pagsama sa umano'y walang kabuluhang tanong tulad ng term extension. Walang kabuluhang tanong, pero sa inyo may kabuluhan yan. Malaki kabuluhan yan sa inyo. Para sa national at local elective official, pagpapalit ng presidential system tungo sa parliamentary, paglapit mula sa bicameral tungo sa unicameral legislator at ang pagpapahintulot sa mga dayuhan na pakialaman ang natural o ang natural resources ng bansa. Yan. Buti
Dalawa lang sa mga bata ni ni Tambaloslos ang tumututol, mga ka-PL. Kasi maraming bata yan si si Tambaloslos eh. Sa ngayon dalawa pa lang ang pumalag. Malay natin, baka sa pagbabalik po nila sa kamera, baka madagdagan pa to. Ayaw nga ng taong bayan yan. Bakit nyo ba kasi pinagpipilitan? Ano meron? Napapaghalata kayo na hindi lang economic provision yung aamendahan Baka totoo ang hinala namin. Hinala lang naman ito, pero di ba? Baka pati political provision isasama ninyo. Huwag kayong maging gahaman dahil pag pinagpatuloy nyo na isasama yung political provision, magkakagulo talaga ang bansa. Tandaan nyo yan. Ayan. Tandaan po ninyo, mga kababayan, yung pumalag na yan, lalo na sa mga kalugar nila. Tandaan po ninyo. Gising-gising. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.